Hello guys, this is Ray of Inks and Clouds Tattoo Studio. May client tayo ngayon, so samahan niyo ako sa session na to. At dahil nga upload tayo ng video last time regarding sa armband tattoo, so ngayon ang project na natanggap natin is another armband project na naman. So ang schedule namin ni sir dito ay 7 PM at dumating naman yung client natin on time. 7 PM yung schedule namin kasi si sir ay may trabaho pa. At pagdating niya nga ay wala na kaming inaksayang oras. Inahit ko na kaagad yung kamay ni sir, nilinis, at nag-proceed na kami sa pagdidikit ng stencil. So again, sa pagdidikit ng armband ay binibend ko yung design. At of course, naglalagay tayo ng markings para pag dinikit natin yung design ay sakto yung pagkakalapat ng design. So sa pagdidikit, inuuna ko yung taas na part para hindi siya mawala sa markings natin. Kasi pag nilapat natin ng una yung sa baba, magiging going up yung pagkakadikit ng stencil natin sa taas na part. So inuuna ko yung taas, dahan-dahan lang dinidikit, at pag nadikit mo na yung taas na part, pwede mo nang i-press yung mga nasa baba para mas dumikit din ito. So kung makikita nyo sa video, ang lines ay tamang-tama yung pagkakalapat. So ang ginawa ko dyan is binend ko lang ng 28. Makikita rin yan sa internet. Set nyo lang sa 28 yung pagkakabend. At again, depende pa rin yun sa kalakihan ng arms ng kliyente natin. Yan, kung makikita nyo ay saktong-sakto talaga yung lines. Pero kahit na sakto na yung lines, ay ginuguhitan ko pa rin kasi may mga part yan na lumulubog, gawa nga ng may mga muscle yung arms natin. At pag okay na ako sa pagkakalapat ng design, pinapa-double check ko na lang sa client para ma-check niya rin. Mas okay kasi na marami yung nag-check ng design para at least alam nyo kung may kailangan pang ayusin sa pagkakalapat nito. Minsan kasi may mga nakikita yung client natin na hindi natin nakikita, and at the same time may mga nakikita rin tayo na hindi nakikita ng client. So mas maganda talaga na dino-double check natin bago gawin yung ating mga project. So again, kailangan nating tandaan na ang tattoo ay lifetime na sa balat. So dapat siguraduhin natin na maayos yung pagkakalagay natin. Kasi kung ano yung pagkakalagay natin sa stencil ay posible na gano'n na rin yung magiging kalabasan nito. So sa part na to, nagsisimula na kaming mag-tattoo ni sir. Hindi ko nga lang na video yung start ng pagtatattoo namin. Pero yung ginawa ko dito is nag-bloodline muna ako. Lahat ng may stencil, bloodline ko para maiwasan nating mabura yung ating stencil. At if ever na magkamali tayo sa paggawa ng lines, ay pwede pa nating maayos kasi nga yung bloodline ay manipis, so pwede nating kapalan ng konti. If ever na medyo shaky yung lines natin o di naman kaya is mawala tayo sa stencil, so pwede rin natin kapalan yung lines para maging straight pa rin yung pagkakagawa ng lines natin. Pero syempre, depende pa rin yun sa design natin. May mga design kasi na kailangan talagang nipisan yung lines. So pag ganun, medyo doble ingat lang siguro tayo para mas magawa natin ng maayos yung design natin. Sa part na to ay medyo late night na nga at hindi ko na mamalayan yung oras na malapit na palang mag-umaga. Yes, malapit na po mag-umaga sa mga part na yan kasi medyo matagal rin po ako mag-tattoo. Mas gusto ko kasi na pag lumalabas yung kliyente sa shop natin ay masaya sila. At the same time,
maganda yung kalalabasan ng tattoo nila. Actually nga, pag sumasali ako sa mga events, tattoo events, like mga competition, ay kadalasan talaga hindi na ako nakakatapos ng design ko. Gawa nga ng matagal talaga akong mag-tattoo. At siguro isa rin sa mga kailangan nating i-enhance, no? Pero syempre, pag gusto mo talaga ng quality na result, ay talagang kailangan mong bigyan ng oras yan. So hindi naman kasi natin kailangan magmadali. Gawa nga na ang tattoo ay hindi na nabubura. So mas okay na bigyan talaga natin ng oras, bigyan ng kliyente ng oras, at the same time si artist ay hindi naman kailangan magmadali. At syempre, kung maganda yung gawa natin, maraming magre-recommend sa atin. So marami tayong magiging kliyente. Pag ginanda natin yung mga gawa natin, babalik pa rin sa atin yun kasi i-recommend tayo ng mga kliyente natin. And speaking of recommendation, ay maraming salamat po sa mga kliyente, mga kaibigan at mga soon to be clients na tayo yung nire-recommend nila pag may kaibigan silang gustong magpatato or may mga kakilala silang gustong magpatato. So maraming salamat po sa inyo, at sana po ay dumating yung araw na makabawi rin ako sa inyo bilang pasasalamat sa mga recommendations nyo. Sa part na to ay malapit na nga kaming matapos ni sir, at medyo napapansin ko na yung araw ay palabas na rin. Inabot na naman tayo ng umaga. So nanonotice ko lagi pag gumagawa ako ng mga ganitong pyesa, talaga kailangan talaga ng mahabang oras. At dahil nga 7 PM na tayo nag-start, so wala tayong nagawa, inabot tayo ng umaga. Minsan nga pag may mga half sleeve ako na ginagawa at inaabot ako ng umaga, ay may mga nagja-jogging na sa labas ng shop. So naisip ko minsan, pagkatapos ko siguro magsasabay na lang ako sa kanilang mag-jogging. Pero syempre, hindi pwede yon, kasi kailangan rin nating ipahinga yung katawan natin, kasi pagod rin tayo sa mahabang session. At syempre, importante pa rin na healthy tayo. Mas maganda na bigyan rin natin ng oras yung pagiging physically fit. Dahil nga tattoo artist tayo, wala tayong masyadong ginagawa, wala rin tayong exercise. So mas maganda na bigyan rin natin ng oras yung mga ganong bagay. So ayun, medyo malapit na tayo matapos. Mahaba na rin yung kwentuhan natin. Medyo nawawala na tayo sa tattoo. So dito tinataasan ko na lang yung contrast ng design ng client natin, kasi yung approach dyan sa part na yan is from dark to light, and stiffling yung process para mas mabilis at lalabas yung effect na parang dot siya. At nung matapos nga yung lower part, ay pina-finalize ko na lang yung design natin para mas maganda siya tingnan, para mas accurate yung pagkakaikot ng design at marinis tingnan yung lines. At bago ko nga pala makalimutan, ay nasa Iloilo po ako sa March 28, 29 and 30. May gagawin tayong malaking pyesa sa mga araw na yan. Pero kung gusto nyong magpa-schedule sa akin, ay pwede nyo akong i-message, and if magkasundo tayo sa lahat ng pag-uusapan natin, ay pwede akong mag-extend sa Iloilo. Sa mga gusto pong magpabook ng kanilang tattoo appointment sa akin, ay maaari nyo po akong i-message sa aking Facebook account na Rayjan Sarino, or di naman kaya ay pwede kayong mag-message sa aking Facebook page na Inks and Clouds Tattoo Studio. So again, hindi po ako eksperto sa tattoo. Maaring mas may alam kayo compare sa akin, at hindi ko po sinasabi na kailangan nyo sundin yung mga proseso ko. Do what works for you, at enjoyan lang natin yung mga ginagawa natin.
At matapos nga yung ilang oras ay ito na yung naging resulta ng aming session. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Paalam!